Magandang araw mga ka-Express Info. Kung meron bang isang NBA player na pwede nating ihahambing kay Kai Sotto, ay ito si James Wiseman, ang 2020 NBA Draft, second overall pick na kung saan pumasok siya sa NBA, ay isa pa siyang raw talent, kaya kahit malaki ang potential ay binuburo lang sa bench ng Golden State Warriors. Well, ganito rin ang tinahak ni Kai Sotto nung naglaro siya sa NBA Team Ignite na kung saan napakabata pa niya at napakanipis pa ng kanyang katawan. Kahit nung naglaro siya sa NBL Australia ay ganun pa rin, napakanipis pa ng kanyang katawan at kulang pa ng maturity sa laro, kaya napurnada ang kanyang NBA ambition. Pero kung titingnan natin ang dalawang players in terms of potential at mapupunta sila sa tamang team with the right system na fit sa kanilang laro, ay obviously makaka-deliver naman sila. Look at Kai Sotto bago nagka-injury. Nang nakuha na niya ang tamang maturity sa kanyang laro, lumakas na ang kanyang katawan at naghalimaw na siya sa Japan B-League at siya pa ang naging main man ng Koshigaya Alphas. Hindi lang sa Japan B-League kundi pati na sa Gilas ay naghalimaw na rin si Kai at siya na ang naging main man ni Coach Tim Cone, even more valuable than Justin Brownlee at nakapagbigay ng panalo versus Latvia at New Zealand. Ganun rin si James Wiseman after siya na-trade sa Pistons ay doon nagkaroon ng magandang minuto and played 63 games in 2023-24 season. Pero na-trade na naman siya sa Pacers this year. Sa una pa lang niyang laro sa 2025 ay nagka-injury agad siya. Mukhang parehong-pareho ang nangyari kay James Wiseman at Kai Sotto na kung kailan gumaganda na ang kanilang laro ay eto nagka-injury na naman. Well, ito ngayon ang tanong, makakabalik pa kaya sila sa kanilang optimum game at mas gagaling pa? Considering na batang-bata pa silang dalawa. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kung may isang NBA player na pwede nating ihambing kay Kai, well, walang duda na ito ay si James Wiseman, ang second overall pick ng 2020 NBA Draft. Nung pumasok si Wiseman sa NBA, siya ay itinuturing na isang raw talent, matangkad, may athleticism, pero kulang pa sa experience at maturity sa laro. Sa kabila ng kanyang malaking potential, hindi siya nabigyan ng sapat na playing time ng Golden State Warriors at madalas lang binuburo sa bench. Ang parehong kwento ay maaring sabihin tungkol kay Kai Sotto. Nung sumali siya sa NBA G League Team Ignite, napakabata pa niya at kulang sa physical na lakas. Ganito rin ang naging sitwasyon niya sa NBL Australia na kung saan hindi niya lubusang naipakita ang kanyang talento dahil sa kanyang manipis na pangangatawan at kakulangan sa game maturity. Sa kasamang palad, ito ang naging hadlang sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. At kung titingnan natin ang dalawang manlalaro base sa kanilang potensyal, makikita natin na parehong may kakayahan silang mag-excel basta mapunta sila sa tamang kupunan at sistema na babagay sa kanilang laro. Ito ang isang mahalagang elemento na minsan ay hindi nakikita ng mga fans. Hindi porket may talento ang isang player ay agad na sisikat o magkakaroon ng magandang career sa NBA.
kailangan din ng tamang development, tamang coaching at sapat na playing time upang mahubog ang kanilang kakayahan. Tingnan natin ang naging journey ni Kai. Matapos mabigo sa kanyang unang pagtatangka sa NBA, nagdesisyon siyang maglaro sa Japan B-League upang mas mahasa ang kanyang laro. Sa simula, hindi pa rin naging madali ang kanyang adjustment. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang ipinapakita kung bakit siya ay isang espesyal na player. Bago siya nagkaroon ng injury, talagang naghahalimaw na si Kai para sa Koshigai Alphas. Siya na ang naging main man ng kupunan, hindi lang sa opensa kundi pati na rin sa depensa. At bukod pa dito, kahit sa international play kasama ang Gilas Pilipinas, ipinapakita na niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga international level players. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone, naging mas mahalagang player si Kai at sa ilang pagkakataon, mas valuable pa siya kaysa kay Justin Brownlee. Patunay nito ang kanyang malaking kontribusyon sa panalo ng Gilas laban sa Latvia at New Zealand. Samantala, si James Wiseman ay dumaan din sa halos parehong landas. Matapos ang ilang taon ng limitadong playing time sa Golden State Warriors, na-trade siya sa Detroit Pistons kung saan sa wakas ay nabigyan siya ng maraming minuto. Sa 2023-24 season, naglaro siya ng 63 games, isang malaking improvement mula sa kanyang unang mga taon sa liga. Sa Detroit, nakita ang kanyang improvement lalo na sa kanyang offensive skills at rim protection. Pero hindi rin nagtagal, na-trade muli siya at ngayong 2025 season, napunta naman siya sa Indiana Pacers. Sa kasamang palad, sa unang laro pa lang niya para sa Pacers, agad siyang nagkaroon ng injury. Ang ganitong pangyayari ay masakit para sa isang player na nagsisimula pa lang makahanap ng kanyang pwesto sa NBA. Well, nakakalungkot isipin na pareho sina Kai Sotto at James Wiseman sa isang aspeto na nagsisimula ng umangat ang kanilang laro ay doon naman sila nagkaroon ng injury. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon para sa mga professional basketball player. Minsan, ang isang injury ay maaring makaapekto hindi lang sa kanilang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa kanilang kumpiyansa at mentalidad sa laro. Bagamat nakakatakot ang epekto ng injuries, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang kanilang mga career. Parehong bata pa sina Kai at James Wiseman, kaya may oras pa sila upang makabangon. Ang kailangan lang ay tamang rehabilitasyon, tamang conditioning, at syempre tamang mindset upang ma-recover ang anumang hadlang na darating sa kanilang career. At sa kaso ni Kai, kung siya ay patuloy na makakuha ng playing time sa Japan at sa international competitions, malaki ang chance niyang bumalik sa kanyang peak form. Malinaw na meron siyang skill set na hindi basta-bastang mahanap sa ibang players. Ang kanyang taas, shooting ability at passing vision ay bihirang makita sa isang 7'3" na player. At kung maiiwasan niya ang injuries at magpapatuloy sa pag-improve ng kanyang laro, hindi malayong babalik siya sa radar ng mga NBA teams sa hinaharap. Sa tamang tiyempo at tamang sistema, ay tuluyang mapatunayan ni Kai na nararapat siya sa pinakamalaking entablado ng basketball, ang NBA.